Again, 2 minutes po ay magsisimula ang ating gawain ng pagsamba. And what Redeemer so worthy has covered sin with such love. Well, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa last Sunday ng July dito sa JCBC. But actually kahit saan naman, last Sunday na ng July. Pero welcome po sa ating gawain ng pagsamba. Purihin ang Panginoon at medyo paganda na ng kaunti ang panahon. Pero meron pa rin tayong mga kapatiran na apektado. Humihingi patuloy ng panalangin ang Paule family, sila Brother Dave. Sa kabutihan ng Diyos ay hindi masyadong tumaas pero halos hanggang tuhod ang tubig sa kanilang loob bahay. So pagpreho natin ang buong Paule family. At maging yung iba, uso ang ubo, sipon, lagnat. Marami tayong mga kapatirang hindi nakarating ngayon pero salamat sa Diyos sa bawat isang naririto. Ilang mga announcements ho bago tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba. As we have said kaninang umaga, tuloy na. Amen. Nakakasana. Naka-reserve na ang ating lugar na paglalaruan. Tuloy na ho ang 2023 Sports Fellowship ng JCBC together with JCBC Pandi.
Diyan ho tayo sa covered court ng Guyong, ano ho, sa tabi lang ng Barangay Guyong. At diyan ho sa likuran ay meron ng sign-up sheet. At dyan ho yung mga categories na pwedeng paglaruan. So please do sign up. Huwag nyo sanang isipin na, ay pagdating na lang doon, tsaka ako magbobolo. No, 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 no. Pag hindi ka naka-sign up, hindi ka pwede. Ano, so please sign up. So mula ngayon hanggang sa time na yon. So merong men's basketball, merong women's volleyball. So baka gawin din itong mixed. Kaya may close and open parenthesis. Pag mixed ay 3 babae, 2 lalaki. Dahil baka hindi ho kayanin kapag meron hiwalay na men's volleyball and then women's volleyball. Baka hindi kayanin ng oras. And then magbabasketball na rin yung mga kalalakihan ay baka matulad sila kay Bronny James na cardiac arrest. So baka mix na lang ho ang women's volleyball or exclusive for ladies, badminton single, men and female, table tennis single, male and female, dart ba? Male or female, isa lang. And then relay race, meron tayong takbuhan, male and female. Men's 3-point shootout. Ayan. Men's team, it's a team sport 3-point shootout. Women's team free throw. Ayan, meron din, magsushoot din ng mga kababaihan for free throw naman. Kids free throw. Ayan, yung mga bata 13 below ay kasama sila sa kids free throw or shooting. Chess, male and female. Dama, hindi ho yan drama. Meron tayong kapatid kanina, ano yan, drama? Hindi, dama yan, dama. Dama, male and female. Sungka, meron tayong sungka dyan. Male and female. And then Scrabble, male or female. So muli, sign up lang ho kayo. Kapag meron mga singles category, pang single, at 2 kayo, 3 kayo, paglalabanin ho muna natin. And then yung mananalo siya ang representative. Okay ho ba? So please do sign up mamaya pagkatapos ng ating gawain at sa mga susunod na Sunday. Ano ho? Reminder ko lamang ho, ang atin hong mga offering envelopes ay merong color coding. Ang ating brown envelopes, ating general offering para sa ating panggasto sa church. Green envelope, ating project offering. Mga projects, mga ginagastosan natin na mga proyekto dito sa ating iglesia, nagagamit natin sa ilang mga special services natin. And then ang ating white offering para ho sa ating missions. Nawa ho ay patuloy ho natin na suportahan ang bawat mga aspeto ho ng ating gawain. So sa ngayon, yun ho ang ating hong announcements at pag-pray ho natin. Isa rin, medyo malayo-layo pa pero pinaghahandaan na. Nagsisimula na ang ating mga kabataan sa year 2023 YouthCon. At sa ngayon, ang tema is loving God. Loving God. Pagmamahal sa Diyos. Kung nakaraan is living for the glory of God, ngayon naman is loving God with all your mind, with all your strength, and with all your heart. Loving God with your intellect, loving God with your body, and then loving God with your affections. Ano, yun yung magiging tema ng atin hong YouthCon. So pag-pray ho natin yan at nawa ay gamitin ho ng Panginoon. Okay, kung wala ho mo ng ensemble practice mamayang hapon or mamayang tanghali, may Joy Fellowship? Wala rin Joy Fellowship. 2:00 ho ang atin hong second service. And then next month, August, ay magkakaroon ho tayo, wait for further announcement, magkakaroon ho tayo ng ating couples fellowship that's ginagawa natin every other month. So tayo ho ay dumako ngayon sa paghahanda sa pagsamba at atin hong pinapaalalahanan, yes, ang mga bata ay ini-encourage natin dito sa loob at sanayin natin sila, kausapin natin sila, paalalahanan natin sila sa mga tamang pag-uugali at pag-behave sa loob ho ng bahay sambahan. With that, tayo po'y dumako sa isang personal na pananalangin. Hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa paghahanda sa pagsamba. Let us pray.
Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka, O Diyos, sa iyong kahabagan na bago tuwing umaga, sa iyong kadakilaan, sa katapatan mo, Panginoon. Lord, alam po namin, O Diyos, na hindi kami mabuti, hindi kami karapat-dapat sa anumang biyaya, pero Panginoon, patuloy kang nagiging mabuti. Patuloy kang nagiging mabiyaya sa amin. Salamat, O Diyos. Aming kang patuloy na pinupuri, patuloy na pinapasalamatan sa lahat ng ito, lalo't higit sa dakilang kaligtasan na hindi mo pinagkait ang iyong bugtong na anak, na ibinigay mo ang iyong pinakamamahal na anak, na siya ang namatay para sa aming mga makasalanan. Ama, salamat po sa katotohanan ito. Anawa ang katotohanan ito ay patuloy na maging matibay na tungtungan namin tuwing dumarating ang bagyo sa buhay. Ang katotohanan din na ito ay patuloy na maging kagalakan namin sa mga mahihirap at malulungkot na sandali. Ang katotohanan din ito ang patuloy na humawak sa amin sa harapan ng mga pag-uusig. At muli, Panginoon, aming pong hinihiling na sa panahon na ito ng aming pagsamba, tulungan at samahan mo nawa kami. Kami ay sadyang madaling madistract. Ang daming umaagaw ng aming atensyon. At maaaring meron dumating ngayon dito, Panginoon, na may mga daladalang iba't ibang kabigatan at suliranin. O Lord, kaysa ito ay humatak sa amin palayo sa iyo, nawa, O Diyos, ito ay magpakita sa amin kung gaano kami kahina, gaano kami kaliit, at lalo itong magtulak sa amin sa iyo na malaki at malakas. Sa iyo na may hawak ng lahat ng bagay. O Panginoon, alam namin maging ang bagyo at bawat patak ng ulan ay hawak mo. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. At muli, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita sa pagkakaloob. At Lord, maging sa pangangaral, O Diyos, nawa walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Banalin mong patuloy ang iyong mga anak. At Panginoon, patuloy kang mahabag nawa sa mga wala pa kay Kristo. Ikaw po ang magligtas. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo. Sa pamagitan niya na namatay, nilibing, muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa amin. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea.
sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine, by His transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagbasa sa salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid, purihin ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng mga banal na salita ng ating Panginoon, magmumula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 31 hanggang 34. Sabay-sabay po nating basahin ng may pag-unawa at pagmamahal. Ready? Read. Ano ngayon ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makalalaban sa atin? Kung hindi niya ipinagkait ang sariling anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, hindi kaya kasama rin niyang ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ngayon ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagtuturing na matuwid. Sino ang hahatol upang ang tao'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay ngunit muling binuhay, na ngayon ay nasa kanan ng Diyos at siya ring namamagitan para sa ating lahat? Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ari na po tayo magsiupo. Tayo pala tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my love thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well in my soul. It is well with my soul. Oh, saints of men, though trial should come, let these
my soul. It is well in my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh the bliss of His glorious love. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well in my soul. It is well, it is well with my soul. Oh Lord, is the day when the praise shall be sung. The clouds will roll back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Tayo po ay magsayin lahat para po sa ating pagkakalo. Amen. Praise the Lord. Basahin muna natin ang ating Bible passage. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. At sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose set in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli, narito ang iyong mga anak. Sama-sama po kami nagpupuri at nagpapasalamat muli, Panginoon, sa biyaya mo sa amin. Na nakaraan sa linggo, Panginoon, na patuloy niyo kaming iningatan sa aming pamumuhay, Panginoon. Muli, salamat po sa mga bagay na ito. Inaalala namin, Panginoon, aming Panginoong Kristo na tunay na bigay sa amin ng walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito na di po kami karapat-dapat. Pero, Panginoon, salamat po. Muli, kami yung inibig ng mga hindi karapat-dapat, Panginoon. Muli, sa araw na ito, Panginoon, kami dadako sa aming pagkakaloob. Nawa, unang-una, Panginoon, ay pagkaloob namin ang aming mga sarili na handog na buhay. Kaya-aya sa iyong harapan. Tumingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan, Ama. Muli, ay pumaluwalhati sa aming pagkakaloob ngayon, umaga, nawa, Panginoon.
Makatulong po ito sa paglago pa, Panginoon, ng iyong Ebanghelyo. Ganoon din, Panginoon, sa pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon, ay magamit po ito. Kayo po maluwalhati ngayong umaga sa aming pag-aawitan, sa pangaral ng salita, Ama, kayo po maluwalhati. Nawa, buksan niyo po ang aming mga pangunawa, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makarinig, Panginoon, ng salita at lumalim pa kami sa aming pagkaalam sa inyo. Maluwalhati namin kayo ng lubusan, Ama. Ganoon din, Panginoon, sa mga ngaral, tulungan niyo po siya, Ama, ang aming pastor. Nawa, Panginoon, na may pangaral niya na may katapangan at totohanan ng iyong salita, Ama. Muli, salamat sa lahat ng ito, Ama. Maluwalhati nawa kayo. Ang sa mo dalangin, sa pangalan po ng iyong anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po'y tumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, hayaan nyo magpintaho ako ng isang larawan sa inyong kaisipan na dito ay maglalarawan sa pinaka-mensahe ng ating talata na bibigyang pansin ngayong umaga. Inyong isipin ng isang tatay. At ang tatay ho na ito ay nagplano ng napakaganda at let's use the word engranding bakasyon para sa kanyang pamilya. Pumili siya ng napakagandang lugar, napakagandang hotel, at kasama sa package na kanyang in-order ang mga napakagandang aktibidad. At ganoon din, kasama doon ang pagbubook sa top class na mga restaurants. Gusto niyang ma-experience ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito at bumili at kasama sa package ang ticket sa eroplano para puntahan nila ang lugar na yon. Talagang napakaganda, excited sila. Binayaran ng tatay ang package na yon, all in all, $250,000. Wow! Napaka-engranding bakasyon. At sila'y nag-drive patungo sa airport at pagdating sa parking ng airport, doon sa pinakapasukan ay merong nakaharang. Nagbukas ng bintana, ang sabi ng babae doon sa pinaka-booth, "Sir, parking po, ₱200. Ha? 200? Ayoko! Hindi natuloy ang trip na ito. Anong sasabihin niyo? Teka muna, Brother Paul. Yung $250,000 binayaran niya eh. Yung $250,000 binayaran niya para doon sa buong bakasyon. It's nonsense na hindi niya ibibigay yung 200 para sa parking. Nonsense. Sigurado, ibibigay niya yung 200 na kailangan para matuloy. At having yung ilustrasyon na yun sa ating isip, hayaan yung basahin kong muli ang talata na ating bibigyang pansin ngayong umaga sa Romans chapter 8 verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? At muli narito ang katiyakan ng ating kaligtasan.
ay nakabase sa katapatan ng Diyos na nagbigay ng kanyang sariling anak. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng mga mata na nakakakita at mga tainga na nakakarinig. At Lord, Ikaw lamang makapagbibigay nito. Lord, nawa hindi lamang ito maging mga karunungan, kundi maging mga katotohanan na e-epekto sa aming mga buhay. At nawa gamitin mo itong makapangyarihan sa ikakatatag ng iyong mga mananampalataya. At Panginoon, kami ay humihingi ng iyong kahabagan. Gamitin mo po ang pangangaral sa ikaliligtas pa ng mga wala kay Kristo Jesus. Ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Kami po ang maibaba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay magkaroon ng kaunting review sa ating pinag-aralan. But before that, let me give to you yung pinakabuod na mensahe na nais ko hong baunin natin at pagbulayan sa buong araw na ito. If God the Father was willing to give His only Son for our redemption, He will surely give all that is needed, all the needed provision for securing our salvation. If God the Father was willing to give His only Son for our redemption, He will surely give all the needed provision for securing our salvation. Kung ang Diyos Ama ay ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan, sigurado ay ipagkakaloob din niya ang lahat ng kailangan upang ang kaligtasan natin ay masigurado o maprotektahan. Reviewin natin ang pinag-aralan natin last Sunday, which is verse number 31. Ang sabi ho sa verse number 31, what shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? At unti-unti ang talatang ito, actually verse 31 and 32, unti-unti nagmo-move sa ranking ng mga paborito kong verses ngayon sa buong Bible. Paulit-ulit sa meditation ko sa mga nakarang araw, if God is for us, who can be against us? Ang sabi siya ni Pablo sa verse 31, what shall we say then to these things? Anong sasabihin natin sa mga bagay na ito? At muli, anong mga bagay? Ang sabi ng ibang mga theologians from chapter 1 hanggang dito sa chapter 8 na ito, ang sabi naman ng ilan, yung mga sinabi ng nakaraan ni Pablo, na all things work together for good. That we are foreknown and we are predestinated, called, justified, and glorified by God. Anong sasabihin natin sa lahat ng ito? Ang sabi ni Apostol Pablo, sinamarize niya ito, God is for us. Ang Diyos ay para sa atin, as opposed to ang Diyos ay laban sa atin. Kung ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, ikaw ay kasama sa mga pinili ng Diyos, itinalaga ng Diyos, tinawag ng Diyos, dinastify ng Panginoon, at sigurado makakarating sa glorification. Listen, God is for you. Hindi ito subjective na damdamin. Well, ramdam ko ngayon that God is for me. No! Pinakamasamang araw mo man, God is for you. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo at binigyan natin pansin yung salita na if God is for us, hindi ito if na baka sakali, pwedeng oo, pwedeng hindi. Actually, hindi ito kundi best translated ito since. Since God is for us, how can we say that God is for us? Because all things work together for our good. Because He foreknew us, He predestinated us, He called us, He justified us, and He glorified us. God is for us. Hindi ito baka sakali, hindi ito maybe, no. It is sure, objectively sure, that God is for us. Again, ibig sabihin ito, hindi siya laban sa atin. Ibig sabihin ito, He is committed to us. Ibig sabihin ito, He loves us. Ibig sabihin ito, He chose us. Ibig sabihin ito, we are His people. We are His children. He is our Father. He gave us the Holy Spirit. We have peace with God. God is for us. God is committed sa atin.
Again, as we have said, this is objectively, not subjectively. Kapatid, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, walang araw nagigising ka na God is not for you. Even in your worst days, God is for you. Even sa araw na pinakamatinding pagpalya mo bilang Kristiyano, again, ang pinaka-basis is you're truly a Christian. God is still for you. Ang Diyos ay para sa atin. Tuloy ho natin. At napakahalaga na bigyan pansin, sino yung us? Since God is for us, at hindi ito lahat ng tao, ito ay lahat ng sinabi sa verse 28, yung all things work together for good to them. Ito ay sila na nagmamahal sa Diyos, sila na mga tinawag. Sino itong mga ito? Sila na hinirang ng Diyos, sila na tinalagaan ng Diyos sa verse number 30. And sa verse number 29, and sa verse number 30, sila na mga tinawag ng Diyos at inaring ganap ng Diyos at niluwalhati ng Panginoon. So hindi ito lahat ng tao, kundi ito yung mga partikular na tao na pinili ng Diyos. God is for us. But Paul, how will I know na kasama ako doon sa mga tao na yun? Kung ikaw ay mananampalataya, kasama ka doon. Kung ikaw ay totoong mananampalataya ng Ebanghelyo, kasama ka doon. At kung ikaw ay naririto at hindi ka pa totoong mananampalataya ng Kristo, you're not part of that. God is not for you. God is against you. Kung hindi mo pa siniseryoso si Kristo, hindi ka pa totoong mananampalataya ni Jesus, God is not for you, He is against you. Patuloy pa rin kaaway ka ng Diyos. Wala pa rin kapayapaan sa pagitan mo at ng Diyos. At si Apostol Pablo ay nagtanong ng isang tinatawag na rhetorical question. At ayaw niyang basta sabihin lang sa atin. Ang gusto niya ay dumating tayo sa sagot, kasama tayo sa pagsagot. If God or since God be for us, and the question is, who can be against us? Sino ang laban sa atin? Kung naalala niyo ho, last Sunday, tingnan na, yes, the world is against us. Ang mundo na ito na ayaw sa Diyos ay laban sa atin. Spiritual forces, demonic forces is against us. We struggle not against flesh and blood, sabi ng salita ng Diyos. Meron tayong patuloy na spiritual na labanan, and the devil is against us. And then hindi lamang yun, the indwelling sin is against us. Ang kasalanan na nakatahan sa atin. When we desire to do good, behold, evil is present. Pero narito ang katotohanan na ang buong mundo man at si Satanas man kasama ng mga kanyang alipores at maging ang mga sasamang kasalanan nakatahan pa rin sa atin ay magsama-sama ng puwersa. They cannot be successful against us. Magtulong-tulong man ang dyablo, isama niya lahat ng mga anghel na nahulog, wala silang maaagaw na isa mang tupa sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Jude 1 verse 24, ang sabi, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless, I believe present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior be glory and majesty and dominion and power both now and forever. Amen. Anong sabi? Unto Him who is able, unto Him that is able to keep you from falling. He is able to keep you. So again, ang punto ay hindi yung abilidad natin. Ang seguridad ng ating kaligtasan ang pinag-uusapan na hindi yung abilidad natin, kung hindi yung abilidad niya. And let me assure you, He is able to keep you from falling. Nothing, walang magsasucceed laban sa mananampalataya para siya agawin mula sa Panginoon. Nothing. At kung hindi pa sapat ang mga katotohanan ito, nagpatuloy si Pablo.
And I'm increasingly agreeing do sa sinabi ni John MacArthur, this passage ng Romans ay yung pinakamalinaw at pinakamatatag na pruweba ng seguridad ng kaligtasan ng mga mananampalataya. Verse number 32. Romans 8:32. Again, coming from verse 31, if God be for us, or since God is for us, who can be against us? Verse 32, He. At yung pronoun na He is none other than the Father, God. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? As we have said, He is the Father. The Father spared not. Ang ibig sabihin ng word na spared not, He did not keep Him back. Hindi niya ipinagkait. He willingly gave His own Son. As a well-familiar verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Listen mga kapatid, ang binigay ng Ama, hindi siya pumili ng isa sa mga milyong-milyong anghel. Okay, ang dami nyo, kuha lang ako ng isa at iyan, mamamatay para sa mga kasalanan. No, ibinigay niya ang kanyang sariling anak. He gave His own Son. Hindi ito anak ng iba, ito'y kanyang sariling anak. He gave the Lord Jesus Christ. Binigay niya ang kanyang sariling anak na noon pa man, na bago ang pasimula, in eternity past, ay kasama ng Ama. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that is the Lord Jesus Christ. The only begotten of the Father. The Word made flesh. Binigay niya ang anak na nakatahan kasama ng Ama. In Him dwell the fullness of the Godhead bodily. Ang anak na kung saan nalulugod ang Ama. Nung baptism ng ating Panginoong Kristo, pag-ahon niya sa tubig, ang narinig na boses ni Juan Bautista, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. Hindi siya siguro sa isang pamilya na merong isasakripisyo, okay? Meron akong 10 anak, itong pinakamatigas na ulo, ikaw ang mamamatay. Siguro, pwede natin isipin na yun. No, this is His beloved Son, in whom He is well pleased. Ibinigay ng Ama. Ang anak na kung saan siya ay tinukso sa lahat ng paraan ngunit hindi nagkasala. Ang anak na kung saan siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Ang anak na nagre-reveal sa Ama, who is the image, the very image of the invisible God. Ang anak na perpekto, banal, matuwid. Ibinigay ng Ama. Hindi niya pinagkait. Hindi niya tinipid. He spared not His own Son. Kundi anong ginawa ng Panginoon? But deliver Him up for us all. Verse 32. He that spared not His own Son, but delivered Him up. Question, according to this verse, who delivered Jesus? He, the Father, delivered Jesus. Ang Ama ang nagdala sa anak. At yung word na delivered dyan, ang sabi ng isang commentator, is a technical term. It's like delivering a prisoner to the executor. Na walang iniwan yan na mula sa selda, yung nakakulong kinuha mo at dinala mo doon sa pupugot ng kanyang ulo. Mismo ang Ama ang nagdala
Sino ang nagdala kay Kristo sa krus? Hindi si Judas. Sino nagdala kay Kristo sa krus? Hindi yung mga religious leaders. Sino nagdala kay Kristo sa krus? Hindi yung Jewish population. Sino nagdala kay Kristo sa krus? Hindi yung mga Romanong sundalo. Sino ang nagdala sa anak sa krus para mamatay? It's the Father. He spared not His own Son. Hindi niya pinagkait. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 22, ang sabi ni Pedro ito, "Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know." Verse 23, him, Jesus, being delivered by what? By the determinate counsel and foreknowledge of God. Ang lahat ng nangyayari kay Kristo, every details is according to the determinate counsel and foreknowledge of God. Lahat sangayon sa Pinlano, tinalaga, dineklara, the Father delivered His Son. Could you imagine this? Ang Ama mismo ang naglagay sa kanyang bugtong na anak sa krus. He was delivered by the Father. Sabi ng Isaiah, bago tayo dumating sa Isaiah, sa Romans chapter 4, verse number 23. Romans 4 verse 23. "Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification." So paulit-ulit itong salita na ito sa Bagong Tipan. Jesus was delivered. Siya ay idinala. Hindi aksidente lamang. Ito'y lahat sang-ayon sa plano at gawa ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 5, "But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed." Verse 56, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all." Habang nakabayubay doon sa krus ang ating Panginoong Kristo, iniatang sa Kanya, ikinarga sa Kanya, ikinredito sa Kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat. At si Jesus ang nagbayad. Pagdating sa verse number 10, Isaiah 53 verse 10, "Yet it pleased" what? The Roman soldiers? It pleased the Jews? It pleased the centurion? No, it pleased the Lord to bruise Him. And that word bruise, pag pinag-aralan niyo sa Hebrew, that means to crush. Hindi niya ipinagkait, dinala mismo ng Ama ang anak doon sa krus, at ang Ama mismo, it pleased Him to crush His only begotten Son. Oh mga kapatid, hindi mura, hindi maliit ang naging bayad ng kasalanan. Ito'y napakamahal. The Father Himself crushed His only begotten Son, in whom He was well pleased. Kasi sabihin mo may ibang paraan para maligtas? Kasi sabihin mo pwedeng magpakabait ka lang, pupunta ka na sa langit? No! This is the only way. And it's not just a physical pain, mga kapatid. Hindi lamang yung sakit ng hagupit, yung sakit ng koronang tinik, yung sakit ng pako.
Hindi lamang yung pang-aalimura ng mga tao na ginawa kay Kristo, kundi yung purong-purong puot ng Diyos na Kanyang sinalo para sa ating mga kasalanan. Sa Matthew 27 verse 46, "And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani," which is to say, my God, why hast thou forsaken me? Literally, mga kapatid, anong ibig sabihin ng kamatayan? Pagkahiwalay. Jesus, the only begotten Son, since eternity, together with the Father. At habang nandito siya sa lupa, ang sabi niya, I and the Father are one. But at this point of time, ang sabi ng bugtong na anak, Father, why hast thou forsaken me? At this point, literally naranasan ni Jesus ang impyerno para sa atin. Please the Father to bless him. At ang nagdala sa anak sa lugar na yon ay ang Ama. Para kanino? Para kanino? Tuloy natin sa Romans 8 verse 32. He that spared not his own Son, but delivered him up for us all. Sino yung us? Well, it will be those who are verse number 30. If God be for us, who can be against us? Yung us sa verse 32 ay yung us sa verse number 31. At yung us sa verse number 31, as sila yung whom or them sa verse number 30. At yung whom or them sa verse 30, sila rin yung whom and them sa verse number 29. At yung whom and them sa verse number 29, sila rin yung lovers of God and called by God, to whom all things work together for good sa verse number 28. Yung us dito ay lahat ng mga hinirang pinili ng Diyos at tinalaga ng Panginoon. Lahat ng pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. God the Father delivered Christ for them. For us all. Sino yung us? Yes, tayo ng mga hinirang, pero tayo ng mga hinirang ng Panginoon ay tayo ng mga hinirang ng mga makasalanan. Sabi sa Romans 5 verse 8, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners," hindi hinintay ng Ama na magbagong buhay ka muna. Habang ikaw ay naroon sa buhay ng pagiging makasalanan, habang nasa gawain ng pagrebelde sa Kanya, God gave His Son. That while we were yet sinners, Christ died for us. So ang unang punto nito ay gaano yung gravity, yung bigat, yung laki, yung tindi ng ginawa ng Ama para sa ating mga mananampalataya. Gaano katindi, gaano kabigat, He spared not His own Son, but delivered Him up. Napakamahal. Napakatindi. Now here comes another rhetorical question ni Apostol Pablo. Paano? Okay? Paano? How shall He not with Him also freely give us all things? And this is an argument of the greater to lesser. Parang kanina sa ating simula, ginastusan yung bakasyon ng kalahating milyon. Pwede bang hindi niya gastusan yung parking na 200 pesos?
Pwede bang hindi matuloy yung binayarang kalahating milyong bakasyon? Pwede bang hindi matuloy dahil ayaw niyang ibigay yung 200 pesos na parking? That's absurd. Paano yun? Mga kapatid, siya na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, hindi niya ba ibibigay lahat ng bagay? Now, kagaya na sinabi natin last Sunday, gustong-gusto ng mga prosperity gospel ang verse na ito. At kukunin nila out of context. Kung binigay ng ama ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ba ibibigay yung dream car mo? Hindi niya ba ibibigay yung dream girlfriend mo? Hindi niya ba ibibigay yung dream career mo? Ibinigay niya nga kay Kristo. Claim it! Kung ginawa ng Diyos ang napakahirap na binigay niya si Jesus, napakahirap pa sa Diyos na itaas ang sweldo mo. Amen? Mga kapatid, hindi ito patungkol sa dream car, sa sweldo, dream girlfriend, or what. Ito ay patungkol sa kaligtasan. Kung binigay niya si Jesus para bayaran ang kaligtasan mo, hindi niya ba ibibigay comparatively sa laki ng halaga ni Jesus na ibinigay ng Ama, hindi niya ba ibibigay yung mga natitirang kailangan hanggang sa dumating ka sa kaluwalhatian sa piling niya? Surely He will. Surely He will. At narito nga yung tanong ni Pablo, how shall He not with Him also freely give us all? How can it be? Paano pwedeng mangyari kung binigay ng Diyos? Let's put a value. Kung binigay ng Panginoon ang 1 trillion para ka maligtas, yung bang 100 pesos na kailangan mo para makarating ka sa langit, hindi niya ibibigay? Siguradong ibibigay niya, hindi pwedeng hindi. Hindi niya ipagkakain. If the Father gave the Son for our salvation, will He not give us all our needs to sustain us to persevere unto glorification? Kung binigay ng Ama ang anak para sa ating kaligtasan, sa ating katubusan, hindi niya ba ibibigay ang ating kailangan para tayo magpatuloy sa kaligtasan? Kaya nga meron mga nagsasabi at meron mga nagtatanong, bro, hindi ako sigurado kung makakarating ako. Hindi ako sigurado kung makakarating ako hanggang dulo. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, sigurado makakarating ka. Dahil hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. Isusupply niya. Again, kung babalikan natin ang sinabi sa Jude 1:24, now unto Him who is able to keep you from falling. Able siya na ingatan ka upang huwag kang mawala, upang huwag kang mahulog. Able ang Panginoon. At nagbigay na siya. Binigay niya na si Jesus. At hindi lang yun, binigay niya ang banal na Spiritong nasa atin, na siyang paunang bayad ng mana na meron tayo. Hindi niya ba pupunuan ang lahat ng kailangan natin? Muli, hindi ito yung kailangan mong pambayad sa tuition, kundi yung kailangan mong sustento ng pananampalataya habang ikaw ay naglalakad sa buhay na ito upang manatili kang mananampalataya ni Kristo sa harapan man ng persecution, sa harapan man ng pag-uusig dahil sa pananampalataya. Isusustento ito sigurado ng Panginoon. Romans chapter 5 verse 6 ang sabi ito. Romans chapter 5 verse 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Kung tayo ay walang lakas, that means wala tayong kayang gawin. Yun ang kalagayan natin, wala tayong kayang gawin. In due time Christ died for the ungodly. At ang sabi ni Apostle Pablo, verse 7, for scarcely for a righteous man will one die. Teka muna, translate natin. Minsan, para sa taong mabuti, minsan yung taong mabait, merong maaaring maging willing na magsakripisyo ng kanyang sariling buhay para sa isang taong mabait. Tama ba? Maaaring isang taong tumulong sa'yo,
Maaaring isang taong naging malaking bahagi at tulong sa iyo at sa iyong pamilya at nandoon ang krisis at maaaring piliin mo na isakripisyo ang iyong sarili para sa Kanya. Pero ang sabi ng salita, that's scarce. Madalang yun. So for scarcely, for a righteous man will one die. Yet for a good man, one would even dare to die. Madalang, pero yes, nangyayari. Para sa mabuting tao, sa paningin natin, maaaring merong magsakripisyo ng kanilang sariling buhay. Para sa mahalagang tao, isang magandang halimbawa dyan ay yung mga, let's say, yung mga PSG, Presidential Security Group. Sila ay trained at willing na isakripisyo yung kanilang sarili. Hindi ko maalala kung sinong presidente ng Amerika, pero sinubukang i-assassinate ang isang presidente ng Amerika, close range, pumutok ang baril. Ang ginawa, nung nagsimula ang gulo, yung isang security ng presidente ng Amerika, biglang gumanon, tinakpan niya yung presidente. Sasaluhin niya talaga yung bala. And yes, nasalo niya yung bala. And hindi tinamaan yung presidente. Hindi ko maalala kung sinong presidente yon. Nevertheless, willing siya isakripisyo yung kanyang sarili para sa taong ito. Madalang yun. Yung iba, bahala ka dyan. Ayan, barilin mo na. Oh. Ang sabi, for a good man, some would even dare to die. Verse 8, but God. Again, this is a contrast. Para sa mabuti, thinkable. It's thinkable. Listen, para sa mabuting tao, pwede nating isipin na mayroong magsakripisyo para sa mabuting tao. Verse 8, but God commended His love toward us. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yung dapat patayin, yung dapat parusahan, yung dapat sunugin, yung dapat tumanggap ng bagay na masama. Minahal tayo ng Diyos at pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak at namatay siya para sa atin. Ngayon, ito yung punto, verse 9. Much more than being now justified by His blood. At yung blood na yun ay nagre-represent doon sa kanyang violent death. Doon sa krus, we were justified not by the fluid, by His death on the cross. We are justified by His blood. We shall be saved from wrath through Him. Ang sabi ng salita, much more than. At higit pa, siguradong higit pa, kung nungan tayo ay makasalanan, namatay siya para sa atin. Hindi ba tayo tunay at sigurado makakarating sa kapunuan ng ating kaligtasan sa pamamagitan niya? Niliwanag ni Pablo pagdating sa verse 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Okay, listen. Again, this is an argument from greater to lesser. We were enemies. Picture that in a sense of distance. Ang layo natin sa Diyos. Ganong kalayo? Napakalayo. But we were reconciled. Pinagkasundo. We were reconciled to God by the death of His Son. Pinapagkasundo tayo, din ang sabi ni Pablo, much more, being reconciled. Okay? Hindi ka na malayo, inilapit ka na nga. Hindi ka lang basta inilapit, pinapagkasundo ka sa pamamagitan ni Kristo. So hindi ka malayo, ikaw na ay inilapit, much more being reconciled. We shall be saved by His blood. At yung iba nagkakamit, mo na Brother Paul, reconciled, past tense, we shall be saved. Muli, ito ulit yung already and not yet. We are saved, reconciled already. But there is still a future aspect ng ating kaligtasan. And that is kasama doon yung ating glorification. At siguradong makakarating ka doon by His life. Bakit? Buhay ba ngayon ang ating Panginoong Jesus? Yes. Nasaan siya? Nasa kanan ng Ama. Anong ginagawa niya? Namamagitan siya para sa atin. For sure makakarating ka.
kung ikaw ay na kay Kristo. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay para sa atin. Hindi ba niya ibibigay kasama niya ang lahat ng bagay? Again, hindi ito para i-satisfy ang ating carnal lust na lahat ng bagay. This is to fulfill yung plano ng Diyos na tayo ay iligtas. Kung ibigay niya yung napakamahal, sigurado pupunuan niya yung napakaliit na kailangan. Comparatively, napakaliit na kailangan para ingatan ang mga mananampalataya. All things that are necessary to keep us, to sustain us, to help us persevere in the faith, ibibigay sigurado ng Panginoon. Anong patunay? Binigay niya na si Kristo. So yung seguridad ng ating kaligtasan, hindi pa rin tayo nakatingin sa ating sarili. Nakatingin tayo sa Panginoon at sa ating Panginoong Jesus na kanyang ibinigay. If you have received the grace of God in Christ, and now you are saved, you can be sure of God's sufficient grace to keep you and to sanctify you until you go to His presence. Ito ay napakalaking comfort para sa mga mananampalataya. Hindi natin alam, unti-unti, tumitindi ang persecution para sa mga Kristiyano. Unti-unti ang sistema ng sanlibutan na ito na ayaw sa Panginoon. Unti-unti, mga kapatid, grabe ang nangyayari sa mga Western countries. Grabe. Ang persecution ay malapit na. At hindi malabo na isang araw darating sa ating bayan. Nawa ito'y maging comfort sa mga Kristiyano. At kung dumating man ang iba't ibang mga pagsubok, dumating man ang karamdaman, dumating man ang mga problema, dumating man ang iba't ibang mga hamon sa ating pananampalataya, siya na nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Hindi niya ba ibibigay yung kailangan mo para masustentuhan ka sa pananampalataya kay Kristo? It should be comfort and strength para sa mga mananampalataya. At sa mga wala pa kay Kristo Jesus, kung ang Panginoon ay committed para sa kaligtasan ng mga Kristiyano. Listen, ikaw na wala pa kay Kristo, ikaw na hindi pa mananampalataya, kung ang Ama ay committed, faithful sa kaligtasan ng mga na kay Kristo Jesus, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, committed ng Diyos sa kaparusahan mo, sigurado, hindi niya palalampasin. Ang sabi ng author ng Hebrews, sa Hebrews chapter 10, hindi natin pupuntahan. Sa lumang tipan, tingnan nyo, sa lumang tipan, yung mga hindi sumunod sa batas ni Moises, tumatanggap ng parusa. For sure. At ang tanong ng writer ng Hebrews, kung sila na hindi sumusunod sa batas ni Moises, tumatanggap ng parusa. Ang sabi ng writer ng Hebrews, paano pa kaya ang mga nagwawalang bahala kay Kristo? Tingin mo makakatakas ka? Mananatili ka sa buhay mo na hindi ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan, mananatili kang mabuhay para sa iyong sarili, ayaw mong magpasakop kay Kristo, ayaw mong manampalataya sa Ebanghelyo, ayaw mong seryosohin si Kristo, tingin mo makakatakas ka sa puot ng Ama? No. Kung gaano katiyak ang totoong Kristiyano at ganun katapat ang Diyos sa sila makakarating sa kaligtasan, ganun din katiyak sa mga hindi Kristiyano, makakatiyak na sila patungo sa kapahamakan. So John 3 verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Meron namang kapayapaan sa pagitan mo at ng Diyos? Kristiyano ka na ba?
O maaaring ngayon, ikaw pa rin na nasa ilalim ng galit ng Diyos. O huwag mo pagtagalin. Bakit? Bakit hindi ngayon? Ano ang nagpipigil sa iyo para seryosohin si Kristo? O, ang sabi ng salita ng Diyos, mas mainam pa na putulin mo ang iyong isang kamay, dukutin mo ang iyong isang mata, dahil mas mainam na pumasok ka sa langit na putol, kulang ang kamay, kulang ang mata, pero papasok ka sa buhay na walang hanggan. Ano man ang rason na nagpipigil sa iyo para huwag mong seryosohin, hindi ka sumampalataya kay Kristo, alisin mo, talikuran mo, tumakbo ka palayo, pagsisihan mo, at manampalataya ka kay Yesu Kristo lamang para sa kayong kaligtasan. At sa atin ng mga mananampalataya, napakatamis. Napakatamis pagbulay-bulayan. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, hindi ba niya ibibigay kasama niya ang lahat ng bagay para sa atin hanggang tayo ay makarating sa kaluwalhatian? For sure, ibibigay ng Ama. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, napakatinding kayamanan, katotohanan, kapahingahan. Lord, please, bigyan mo kami, Panginoon, ng dagdag pang pagkaunawa sa napakalaking halaga na iyong ibinigay para sa aming kaligtasan, ang iyong bugtong na anak. Ang aming Panginoong Jesus, sakdal linis, tinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala, perpektong ginawa ang lahat ng iyong kalooban. Pero siya ang nagpasan ng aming mga kasalanan. Salamat po sa kaligtasan. At salamat sa katiyakan, Panginoon, na kung hindi mo pinagkait si Jesus, siguradong hindi mo ipagkakait ang mga bagay na patuloy na hahawak sa amin hanggang sa dumating kami sa kaluwalhatian. At Lord, nawa ito'y magbigay lakas. Nawa ito'y magbigay tapang. At Lord, sa mga panahon na dumarating ang hamon sa pananampalataya, nawa bumalik kami sa mga katotohanan na ito. Hindi sa aming sariling kakayahan, hindi sa aming sarili, kundi sa iyo na nagbigay ng iyong bugtong na anak. At Ama, muli kami nakikiusap. Lord, alam mo po, hindi ka namin pwedeng dayain, O Diyos. Kilala mo ang iyong mga tupa. At Lord, kilala mo rin kung sino ang mga naririto na hindi pa tunay na mananampalataya. Pakiusap, Panginoon, maawa ka. Ikaw po ang magligtas. At nawa, patuloy mong gamitin ang mga katotohanan na ito sa ikababanal pa at kalalakas ng iyong mga anak. Salamat po. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Basta po tayong lahat at awitan natin ang pangwakas na. Tayo po yung mawit. Awitin pa natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unbelief. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my soul, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered
Purihin po ang Panginoon. Salamat po mga kapatid sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Ang ating mga kapatid na may mga karamdaman at pangangailangan. At awa, patuloy tayong magkaroon ng matamis at masarap na fellowship sa isa't isa. Patuloy natin pagbulayan ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. At nawa, patuloy tayong maging instrumento ng Panginoon upang ihatid ang ebanghelyo ng kaligtasan. Saan man tayo tinawag, saan man tayo nilagay ng Diyos, patuloy tayong maging malinaw na ilaw at maalat na asin para sa Kanyang pangalan. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ingatan, gabayan, gamitin tayo ng Panginoon alang-alang sa Kanyang pangalan. God bless po. Magandang tanghali. We're now dismissed. Reminder ho, 2:00 ang ating ikalawang gawain ho mamaya.